Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon po ito, pag-usapan po natin itong senatorial survey po kung saan pasok po ang Tulfo Brothers. Kung naalala po ninyo doon po sa nakarang video natin, ang nagpa-survey po nun is yung Tangere. So ngayon dito po, panibagong survey po yung lumabas kung saan pasok po ang Tulfo Brothers sa senatorial doon sa Magic 12 or doon sa Magic 15 or 13. Pero pasok siya doon sa talagang sinasabi natin malinaw na pwede pong manalo bilang senador. So, bago po natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka po nakasubscribe dito sa channel na to, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, pakipindot na rin po yung like. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So, ito, dito sa panibagong survey na lumabas po, still nandun pa rin po sa number 2 si Kong Erwin Tulfo at ang kanyang kapatid po si Ben Tulfo. Si Bitag po pasok pa rin naman po kahit po nandun siya sa number 13 kasi medyo dikit pa naman po yan kung tutusin kapag nagkaroon ng eleksyon. Yan po pag-aagawan pa ng 10, 11, 12, 13. Yung apat na magkakasunod na yan, sila pa po yung pwedeng maglaban-laban po para dun sa last spot. So malaki po yung chance doon ni Ben Tulfo si Bitag. Kasi kung tutusin, wala pa naman siyang ina-announce na siya tatakbo sa pagiging senador. And yet, pumasok po siya doon sa mga sabihin natin na medyo nasa magandang posisyon. So ito, panoorin po natin kung anong panibagong survey ito o sino po yung nagpa-survey na to. At alamin na rin po natin sino po yung mga nakapasok doon sa sinasabi nating mga nasa magic number para maging senador. Among the 45 names on the list, former President Rodrigo Duterte emerges as the front-runner, poised to lead the race for senator if the 2025 midterm elections were held today. This conclusion is based on the Pahayag end-of-year survey conducted by Publicus Asia Incorporated with 1,500... So po, yun po. Ang nagpa-survey po rito is Publicus Asia at ang kanilang respondent is 1,500. So alam ko same thing din dun sa Tangere. So same lang po yung dami nung kanilang respondent. So halos parehas po sila ng survey kung saan si Pangulong Duterte yung number 1. So ganun din po nasa number 2 po si Kong Erwin Tulfo. So tuloy lang po natin kung sino pa po itong nakapasok. Respondents from November 29 to December 4, 2023. The former chief executive garnered a 48% voting predisposition and a 59% trust rating. In the second position is ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, followed by Internis. Doon wala tayong pwedeng doon kay Kong Erwin Tulfo na malaking posibilidad na tumakbo bilang senador yan kasi nga nasa kongreso na siya. So kahit hindi siya magsabi na wala siyang plano or tatakbo siya, malamang sa malamang or sigurado na kapag tumakbo siya sa pagiging senador, makakapasok siya. So isipin niyo lang kung umakyat si Senator Rapi Tulfo, tumakbo siya sa mas mataas na posisyon, may maiiwan Tulfo sa Senado. So magandang na po yan, magandang development po yan. So tuloy lang po natin. Cardiologist Dr. Willie Ong in third place. The top 10 also includes familiar names such as re-electionist Senators Christopher Bongo, Amy Marcos, and Ronald Bato de la Rosa. Also in the mix are former Senator Tito Soto, former Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, former Senator Panfilo Lacson, and former Vice President Maria Leonor Leni Robredo. Pero si Leni Robredo pumasok pa doon sa mga magic number na pagiging senador. So, nako, kung ito ay magiging senador, medyo malamang to Royal Rumble to. Kasi talagang magkakaroon ng magandang balitaktakan to kasi parang lalabas dito. Ewan ko, mahirap na magsalita. Pero magandang magiging kaya labasan siguro na Senado natin kung nandun si Madam Leni na alam naman natin na
may kaparehas siyang abogado. Kasi abogado rin naman to si, si Madam Lenny. So, meron siyang ka-level na abogado. So, hindi ko nasasabihin kung sino yung ka-level niyang abogado na yon, na puro ano lang din, puro dadalan din. So, tingnan natin, medyo magiging makulay siguro yung Senado natin kapag nakapasok tong si Madam Lenny. Meanwhile, some Filipinos interviewed by UNTV News have not yet decided whom to vote for in the next midterm elections. Wala pa po siguro kasi hindi pa rin po namin alam yung mga plataforma nila eh. Yung mga, sa darating pa po sigurong... Sabagay, tama naman yung punto rito ni ate na hindi pa naman nila naririnig kung ano yung magiging plataforma nitong mga tatakbong senador. Pero ang kagandahan lang kasi kapag Tulfo yung tumakbo, kasi hindi na doon pinakita kung nasang rank si Ben Tulfo, si Bitag. Siya po ay sa number 13 pa rin po. Same lang din po doon sa Tangere na nasa number 13. Kasi yun po safe, napaka-safe pa rin po nung kututusin. Kasi nandun, kadikit niya lang yung number 12. Considering po na hindi siya nag-a-announce na, o hindi siya politiko talaga, pero nandun siya sa talagang may posibilidad na maging senador. So malaking tinik po yan si Ben Tulfo. Kung yan po tumakbo dyan, so possible, napakalaking magandang development po yan sa mga Tulfo supporter dahil hindi mawawalan ng Tulfo sa Senado. Kung sakasakaling umakyat po sa mas mataas na posisyon si Senator Rapi Tulfo, may maiiwan po na Tulfo sa Senado, dalawa pa. So, napakagandang, po yan, magandang pangitain po yan. Election, pag dinatag na nila siguro yung plataforma nila, tsaka lang po siguro makakapag-decide. Tukod po sa midterm election ng 2025, sa ngayon po hindi ko pa po siya masyado naisip kasi malayo pa. But others already have their preferences for the senatorial race. Inisip ko na rin po kasi yung mga deserving na mamuno. Pero meron na po akong... Pero sana, pumili po tayo. Kung ako po tatanungin ninyo, suggestion ko po, sana po pumili tayo ng mga bago. Huwag na tayo masyadong kumuha ng mga datihang senador. I mean, datihan yung mga talagang doon na tumanda sa Senado, feeling naman natin na walang nagawa. Pero kung may nagawa naman, okay lang po yun. Pero kung yung mga dati ng senador na umupo doon at tapos wala naman po silang nagawa o hindi nyo naman nakikita nagtatrabaho, pakasakali naman wag nyo na iboto po yun. Bumoto lang po kayo ng bago, at least sigurado, kikilos po yun, magtatrabaho ng maayos. Tulad ng ngayon, tingnan nyo po yung Senado ngayon. Marami po dyan mga bagong senador. Pero kita nyo, kumakayod ng todo, si Senator Bongo, si Bato de la Rosa, si Robin Padilla, si Senator Rapi Tulfo. Di po ba? Yung mga dating mga senador na umupo na dati na kukuya-kuya-kuy lang, huwag nyo na po iboto uli yun. For God's sake naman po, maawa naman po kayo sa Pilipinas. So, maging matalino po tayo sa pagpili ng mga iuupo natin dyan. Kung hindi nyo naman nakikitang nagtatrabaho sa Senado, umaarte lang po sa TV or kung sa pelikula, baka pwede, huwag nyo nang pong ilagay dyan sa Senado. Magdagay na lang po tayo ng bago. So, ito lang po yung nagpapatunay na ang mga Tulfo po, marami pa rin po ang sumusuporta sa kanila. Marami yung may gusto sa kanilang Tulfo brand of justice and services. Meron lang po talagang iilan na sabihin natin, hindi naman siguro ayaw. Talagang kinokontent lang po para po sa views. Kaya po nila binabanatan si Senator Rapi Tulfo, dahil lang po sa views. Hindi po ibig sabihin binabanatan, ayaw nila yung ginagawa. Siguro talagang kailangan lang ng views, kaya binabanatan nila. So yun, sana po maging matalino po tayo sa pagboto sa susunod pong midterm election po natin na darating. So maraming salamat po.